Pangalan ko po ay si Karen Joy Bation. Isa po ako municipal councilor dati sa Pilipinas. Nagiging vice mayor po ako at aking kapartido si Presidente Duterte. I am the only incumbent in 2016, the level of vice mayor and mayor who supported President Roma Duterte in his campaign for 2016 election. So ako ay pumunta dito nung after 2016. I am now a lawyer here in Canada. So ngayon po ipag-usapan natin si Presidente Roma Duterte. Alam po natin na nung nangyayari doon sa Senate na naggumagawa sila ng parang drama-drama kung ano. Nababasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko talaga, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman ho hindi ako pwede mag-give up. Hindi tayo pwede mag-give up. Tulungan nyo kami na maibalik ho namin siya sa bahay namin. Right after my interview with Sujin, dumami na naman yung tao doon sa labas ng ICC detention facility. So yesterday, napakadami na namang tao doon sa labas ng detention facility. And in fact, there were double-decker buses that arrived from France, and meron din mga buses that arrived from the UK. So today is Sunday here at The Hague, but from what I heard from the OFWs and some Filipinos that already migrated here in Europe, that there will be more coming to the detention facility today, Sunday. Yes. Good morning mga kasama. Andito na naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. Katapusan na ho ng buwan. Nako, ito na. Ito yung live na pag-uusap ni Madam Maharlika at ni Madam Hanelet. Kung ano-ano yung mga pahayag dito, matutuwa ho kayo dahil ang ating dating Pangulong Duterte o ating Pangulong Duterte ay natutuwa ho sa naganap na selebrasyon. Siya'y galak na galak dahil hindi lang sa The Hague, hindi lang ang kapamilya niya, hindi lang mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, buong bansa ho ang nag-celebrate ng kanyang birthday at nagbibigay ng suporta at syempre, hinihiling yung good health para sa kanya. At ito samantala, di ba, napag-usapan yung supporters. Mas lalo pang dumami ang supporters ni Tatay Digong na pumunta dyan sa labas ng The Hague o sa facility ng PITA na yan. So ngayon, pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaksyon, daan-daang pro-Duterte sa Vancouver, British Columbia, lumabas na rin po. Nako, eto na. Simulan natin dito sa interview ni Miss Maharlika, Madam Maharlika. Pero sabi ko nga, i-like nyo muna yung video at i-share. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-bell all nyo po para lagi ka nakakatanggap ng ating mga notification. Eto na, ipasok na natin. Hello, magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan. Ayan, talaga namang ngayon, nakikita nyo kasama natin si Mama Hanelet kung saan nandito po kami sa The Hague pa rin. At napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama siya ngayong araw na ito. Kaya ma'am, thank you so much. At kumusta po yung inyong pag-visit? Ilang days na po kayo dito? 25 yata kami. 25 kayo dumating. Kumusta naman po kayo nung nakita? Na-visit nyo na si PRRD, di ba? With Kitty? Pagdating niya dun sa namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Dito si Kitty sa kabilang pisngi, dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun, hanggang Hindi po umiyak si PRRD? Ay, hindi. Kayo po? Kasi sabi ni Inday, wag daw kayo umiyak. Ako pa, medyo pa ako. Ano po yung sinabi ni former President PRRD sa inyo? Sabi niya, yung kagaya ng sinabi niya kay VP, sabi niya, there will be a day. There will always be a day of reckoning. Yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga Psalms 91 verse 8. Yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi siya kung anong nangyayari sa labas, sabi ko,
Sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday. Tama. Birthday. Yeah, birthday niya. So, tuwang-tuwa naman siya. Oo. So, Masaya siya. nagbanggit ba siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin? Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga eh. Imiski na ng presidente siya, mas minahal pa nga niya ang Pilipino at ang Pilipinas. Yeah. So ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung pang-aapi sa family ninyo. At lalo na kay Pangulong Duterte. Kitang-kita din naman namin, million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami ding lumalapit kasi sa akin ng mga tao. Minsan nagpe-pretend na they are connected with you, or I don't know, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Inaalaw niyo po ba 'yon? Hindi. Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Mahiya naman ho yung mga gumagamit na, biruin nyo baka ito yung mga nagpapanggap, nakikiisa sa peaceful rally o gathering para kumuha ng impormasyon at magbabalita ng hindi maganda. So wag na wag ho nyong gagawin dahil pag nalaman niya ng mga supporter ni Tatay Digong, baka tanggalan kayo ng isang tagyawat sa muka. Kakagigil kayo, gagamitin nyo pa pangalan mga Duterte? Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa nyo na ho, huwag nyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin. Maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ano ko. So pakiusap ka lang, yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-aalaga, ako nag-interview nan before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga, nagre-report sila sa akin kung ano. So yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita. Code of ethics siya ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa iyong Nagtatago yung totoong nurse. Kung nagpapanggap ka na ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, parang mahiya ka naman sa totoong nurse na nag-aalaga, nagpupuyat sa kanya. Pero po, yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay dito? Kaya ultimo nurse, di ba? Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalahin sa pwede palang dukutin. Yeah. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap no, na mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Yung iba, hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman nakilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang ma'am, pinararating ko lang sa inyo kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po, may mga nag-aabot ng mga, mga sobre, mga birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce ni Inday, hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, mga cards. Okay, so, meron kasi pala. pampaano ng ano niya. Dinala ko ngayon ba, pinasign ko na yung pinabati ko nga para lang maanuhan siya. Alam mo, para maanuhan ng yung spirits niya, gumaan yung loob niya, maging sumaya siya ng konti doon dahil sa mga pagbati ng mga tao.
So kasi, may mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagvo-volunteer dito sa Dahig, pero may mga Nag-contact nagpapanggap ako. din pala ng mga Al- nurse daw. Alam ni mo, Pangulong ang nangyari Duterte. niyan, siyempre ako nurse, Oh, registered yes, nurse yes, ako. yeah. So, kinontak ko na sa pag alis pa lang nila, kumontak na ako, yung sa PRC sa Davao. Davao, okay. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko, oo. Sabi ko, whatever na i-remit, wire transfer Wire ko ang transfer sweldo yung ko. sweldo. Ang sweldo niya papunta dito. Siya magala. Nakakontak ako, natawagan ko, ma'am, ganito. It turned out, wala lahat. Bawal lahat. Pa-ultimo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko. Kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo. Hindi pinasama. Kaya nga, nung tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, nung tinawagan ko siya, nag-iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Yun ang So, yun, kami nga para lang mapaano ko sa inyo na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong financial na tulong. Kami nga ni BP Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. So, ganun kami. So, yung mga makapalang mukha dyan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Yeah. So, for the record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa Dahig except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam. Malabo ang ng loob sa loob. Hindi ko alam. Marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat. Anong sitwasyon niya. Sinabi ko lahat kasi medical, medical history niya. Yes. Kung ano niya. Yun lang ang kaya kong sabihin. Pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila ang hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun ang Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi na kailangan ng healthcare, ng kalinga, medical attention, yes, medical attention. Whatever, di ba? 80 years old Sino bang hindi na kailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan, na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag-take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin. Doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman nasa dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Wag na natin sabihin. Hindi ko na I tried, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang trauma ko nung sa Manila sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After na. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan. So far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakidna o inabdak ang Pangulo? Reality na yun wala siya sa amin Ang na lang namin talaga, pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon, yun na lang. Yeah. Yun na lang talaga. Yeah. So, sana po talagang lakasan niyo yung loob ninyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa inyo. May mga death threats po ba kayo so far? May so mga wala naman.
Wala naman. Pero, yun na nga, marami sila kami lang Yeah. Sa Pilipinas po ba, yung mga, I believe, di ba, parang medyo tinakot kayo noon, nakakasuhan and everything. Then later on, niretract inurong Ang nila. bahay namin, susulungin daw. Kaya hanggang ngayon, ever since na dumating ako galing from Manila, hindi ako nakakatulog sa bahay namin. Oh my Kasi God. sabi ng ano ko, papalipat-lipat ako. So, I spared my daughter from such, and then yung isa ng maliit na bata namin, pinaano ko muna sa iba. Pinatira ko muna sa iba. So talagang nagdulot ng traumatic experience yung nangyari sa inyo. So paano niyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot syempre, at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo, lalo na kay PRRD na na-witness niyo po talaga, ma'am? Alam mo, ito na lang inaano ko, Marlica. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila, may Diyos tayo na nagbabantay at maghusga sa kung ano man ang sabi nga ni PRD, this is only temporary. Yeah. So I hope talagang mapauwi na natin si PRRD. So yung mga lawyers naman, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And very positive po ba si PRRD nung time na nanonood kayo sa loob? Sobra. Mas siya. Hindi mo basta-basta Nagjo-joke pa rin siya, ma'am? Nakasmile pa rin siya. Nakasmile pa rin siya. Kasi pa rin niya yung kasi may mga guards doon. Aha. So all my friends. Mga friends niya yung mga guard, talagang parang yung pagiging ni Pangulong Duterte palabiro, na-apply niya doon sa mga guard na. Saka mas siya nung nakita mo nung during the time doon sa Villamor. Yeah. Hindi pa ni Kitty ang emotional. Siya, kung kausapin niya yung mga hindi niyo ako kalaban, Adre. Oo, narinig niya po na. Hindi niyo ako kalaban. Ganun lang niya, Adre, ikwento, makinig ka. Ganun lang niya. Pero ma'am, ano yung feeling, ano yung nakita niyo doon balik tayo doon sa Villamor na, yung mga polis ba, talaga bang parang sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating hindi ko alam kasi it's masyadong subjective yan sila na yan pero kasi may mga lumalabas sa video na yung ibang mga police may lumalabas lang na pero still nandun sila, di ba? They implemented it. Yeah. Tumulong sila. They're part of the they're accomplices sila ng pagginap niya. Pero yun nga, which is grabe po talaga yung pagigipit sa atin lahat tayo, kasi ako ginigipit din ako, pero mas dito na pag-uusapan na international na nakikita talaga yung pagigipit kay Pangulong Duterte. At nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, panghuli na lang po, ano yung gusto niyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagsusolicit, yung mga sumusuporta? May nakausap na akong isa, kasi ako, Marlica, prangka ako I can tell po. Sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata kung mayroon kayong magagawa, bakit hindi niya na lang gawain? Di ba? Sige, kung meron kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya, sige. Kasi lahat naman may kailangan may kabayaran, di ba? Yes. Sabi ko, sa abot ng aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang ko na sana wag silang tumigil, dasal at suporta, wag yung tigilan kasi nakita nyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. Kung sa Binisaya pa kasi mas mabigat hangyo ko o nakikiusap ako, para nyo na hong awa. Tulungan nyo po kami sa dasal, sa lahat po kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Gusto na at 80, gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Doon po sa mga
sa lahat ng family ninyo na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family. Doon lang ako sa message ko lang sa family lang kasi Family lang. kami sa family na lang na sabi ko nandiyan kami, nagtutulungan kami, may group chat sila Kitty at mga kapatid niya. Pagka kami lang talaga, wala kaming kung may narinig ako na may isa sa kapatid ng anak ko medyo naanuhan ng loob, sabi ko naki-encourage mo na, sabi ko kailangan matatag tayo ngayon. Lahat. Umiyak man tayo, kailangan natin lumaban, kailangan natin siya ipaglaban. Pero nakakabilib po si Kitty, talagang yung tapang niya, nakita namin Kasi ako, nakikita ko lang si Kitty sa mga reels, she's young and sweet. Pero nung nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon, nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at young age at may paninindigan. So as a mother, paano niyo po ba, brief and concise lang, sa amin, si Kitty, i-describe? Sabi ko nga noong pa yan, sabi ko, surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay. So sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko, you'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng tatay niya. Wow. Kaugali siya ng tatay niya. Kitang-kita naman namin. So, ayun. Sa mga sumusuporta po sa inyo, ma'am, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na nag-gather, nag-celebrate post-birthday ni PRRD, mensahe niyo po, panghuli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko nagdarasal kayo. Yung mga messages ninyo nababasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman hindi ako pwede mag-give up. Hindi tayo pwede mag-give up. Tulungan niyo kami na maibalik ko namin siya sa bahay namin. Maraming salamat. Ay, haba-habol na lang po. So, wala pa po kayong plano kung kailan kayo babalik o magsistay kayo dito habang nandito si PRRD? Pinag-usapan pa lang. Ayun. So yan mga kasamahan, narinig natin lahat ng mga nasa loob ni Madam Hanelet. At syempre, anak ng tipaklong, ang laban na yan, tulungan natin. Dahil sa tulong na yan, ano ba mabibigay natin tulong sa laban na yan para mapauwi si Tatay Digong? Number 1, ang laban na yan, ipanalo natin ang PDP line. Yan ang tunay na laban natin. Malapit na ho, April na ho bukas, May na ho, sunod na buwan. Konting kembot na lang mga kasama, madadala na natin si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Gawan ho natin ang paraan. Ikwento nyo, sabihin nyo sa mga kabag-anak nyo na PDP line, yung 10 na inendorso ni Tatay Digong, yun lahat ang gawan natin ng paraan. Alam nyo naman na nangyari sa mga Duterte, di ba? Kaya, grabe. Abangan nyo ho, meron kaming kalye survey ni Boy Sardinas dyan sa HK. Sa Sunday po, nandiyan kami, magkakalye survey kami. Talagang alamin natin ang puso ng mga taga-Hong Kong. Pag-uusapan namin. Pero ang target namin dyan sa mga tambayan ng OFW sa Central sa Central Hong Kong. So baka Sunday ho, kung libre kayo, punta kayo. Konting interview lang para naman na malaman namin yung pulso ng ating kababayan sa Hong Kong. Gusto nating malaman kung ano ba ang stand nyo, ilan libo ang boboto kay Tatay Digong, solid ba tayo sa Hong Kong? Yan ang ating aalamin sa linggo. So April, April 6 ba? Sorry April 6, nasa Hong Kong tayo. Tama ba? April. Okay, tama, April 6. So ito pag-usapan natin. Baka meron kayong kababayan na hindi nyo pa nasasabihan na ipanalo ang PDP line, sabihin nyo na. Ito, mas maganda to. Ano sabi rito? Mas lalong dumadami pa ang taga-suporta ni PRRD na pumupunta
dito sa Dahig para sumuporta. Our top story, supporters of ex-President Rodrigo Duterte continue to troop to The Hague. Our Billionaire News Channel anchor, Attorney Karen Jimeno, joins us live from the Netherlands for the latest. Attorney, magandang gabi from Manila. Kahapon nabanggit mo na maraming mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung pumupunta pa rin dyan sa labas ng kanyang detention centers or detention facility sa The Hague. Kumusta po yung gathering ng mga supporters ng dating Pangulo, and ano yung balita ko malamig din dyan. So what are they experiencing right now when they go out and show their support to the former president, Attorney? Hague. And dahil today ang start ng daylight saving times, we're now 6 hours behind Manila instead of 7 hours. But like you mentioned, Paolo, napakalamig pa rin dito. Kaya nagugulat nga ako na kahit na napakalamig, napakadaming nagtitipon doon sa labas ng detention facility ni former President Rodrigo Duterte. But I was also surprised because yesterday when I was talking to Sujin, I said that things were more quiet. And that was the morning after the birthday of former President Duterte. But that was early in the morning. Right after my interview with Sujin, dumami na naman yung tao doon sa labas ng ICC detention facility. So yesterday, napakadami na namang tao doon sa labas ng detention facility. And in fact, there were double-decker buses that arrived from France, and meron din mga buses that arrived from the UK. So today is Sunday here at The Hague, but from what I heard from the OFWs and some Filipinos that already migrated here in Europe, that there will be more coming to the detention facility today, Sunday. And I suppose this is because some of the people who live here in Europe have no work today, kaya marami pa ring dumating. So kahit na tapos na ang 80th birthday ni former President Duterte, napakadami pa ring tao sa labas ng ICC detention facility na pumupunta at nagtitipon doon para ipakita ang kanilang. Ito ang magandang magbalita. Di ba? Sinasabi yung totoo. Hindi ito nababayaran, ha? Hindi siguro ito nababayaran. Yung iba kasi, di ba mo, harap-harapan na. In-interview ang BP, tapos sasabihin sa report, mali-mali. Ito, sinasabi yung totoo. Ang galing mo, ate. Believe kami sa'yo. Sana lahat ng mga balita mo ay totoo. Salamat, ate, at binigyan mo ng lakas ng loob ang ating kababayan dito sa Pilipinas. Kita nyo, mas dumadami pa. Kahit tapos na ho yung birthday ni Tatay Digong, meron pa rin pumupunta. Nilang suporta kay former President Duterte. Attorney, what a show of support, Grabe, napakadaming mga tao as we've been seeing from your reporting over the weekend and in the last few days. Pero on the legal front, Attorney, kumusta ang legal team ni dating Pangulong Duterte? Are we expecting to see more of the former spokesperson, Attorney Harry Roque, or will he be at least assisting in lead counsel ng Duterte camp na si Nicholas Kaufman? That's not yet clear, Paolo. In the ICC, there's a different procedure than what we have in the Philippines. So fundamentally, pareho in a sense that the client has the right to choose his counsel. But here in the ICC, the prosecution has the right to object on the choice of the counsel. So that's something that's unique. For me, I always say that it's almost like similar to the US jury selection where you can pick and then the other side has the right to object. But this is unique to the ICC in a sense that whoever the suspect or accused in this case chooses as counsel, the prosecution will have a right to object. So that's something that we don't know yet, in a sense that if Attorney Harry Roque is selected as a potential counsel, if the prosecution will object to that. But apart from that, as of now, we don't know if Attorney Harry Roque will be part of the team. Right now, wala pang sinasabi si Vice President Sara Duterte na kasama sa defense team si Attorney Harry Roque. But we do know that there's one more slot because during the interview we had with Vice President Sara on Friday, she said that they're expecting one more counsel to be added, pero wala pang confirmation. And from what we heard, it's Kaufman that is taking the lead in forming the legal team of former President Duterte. Attorney, briefly, you mentioned Yan, pasensya na ho kayo. Singot tayo na singot. Inatake na naman tayo ng rhinitis. Kita nyo? Ang ganda ng balita, dito tayo, hindi lang ho sa The Hague, maski sa Vancouver, British Columbia, ay dumagsa na rin ang ating kababayan. May boses, may mensahe, meron din paninindigan ng mga tao na ito. So ibahin nyo ang mga supporter ng mga Duterte. At doon sa mga nagpapakalat na mga bulager, sorry kayo. Iba kasi pag nagbalita ito, iba pag nag-content, merong mura, merong mga paninira. Diba? Hindi ba pwede mag-content ka? Sa bagay, wag na natin pag-usapan. Ganun talaga ang karakter nila sa buhay. Dahil paid. Dahil
Siguro, ganun talaga ang gusto nilang mangyari, no? Ang mga bulager, kilala nyo naman yan, mga yan. Eto, bigyan natin ng boses itong mga taga Vancouver. Dito sa British Columbia, there are over 170,000 Filipinos here in British Columbia. 170,000 ang sumusuporta kay Tatay Digong. So malakas tayo dito. Papakita natin sa buong mundo na tayo nagkakaisa para ibalik si Tatay Digong at bibigyan siya ng hustisya. Hindi pwede. Ano ang narinig nyo? Di ba? Kakaiba. Kakaiba! Yan ang boses na sabi natin. Meron kasi tayo naririnig Yung tagapagsalita, naku po, Diyos mio Marimar. Oo, iba kaagad ang naiisip Hindi ba pwedeng freedom of speech? Hindi ba pwedeng ganon? Bukang bibig nyo. Naku po. Tapos anong gagawin nyo? Pansinin nyo mga kasama. Ito lang pansinin nyo. Pag mga DDS vlogger nagsalita, kinakasuhan nila. Pag yung mga bulager na puro kasinungalingan ang binabalita, okay lang sa kanila. Wala silang sinasabi. Ganon. Ganon sila katindi. Sa bagay, ganyan talaga ang pelikula. Kaya nga sabi ni Aling Ledesma dito hayaan mo Kuya Goods. Di ba sa pelikula, binubugbog muna, pagkatapos umaarangkada na. Ganon. Kaya nga sabi, wait, there's more. They will violate or paglalapastangan sa ating karapatan. Una, thank you for coming and showing your support and solidarity sa ating national and international outrage protest against the kidnapping of our beloved former President Rodrigo Duterte. Magandang hapon at gabi sa ating lahat! Ang pangalan ko po ay si Karen Joy Bation. Isa po akong municipal councilor dati sa Pilipinas. Nagiging vice mayor po ako at aking kapartido si Presidente Duterte. I am the only incumbent in 2016, the level of vice mayor and mayor who supported President Roma Duterte in his campaign for 2016 election. So ako ay pumunta dito noong after 2016. I am now a lawyer here in Canada. So ngayon po ipapalaban natin si Presidente Roma Duterte. Alam po natin na nung nangyayari doon sa Senate na naggumagawa sila ng parang drama-drama kung ano man yun. Pero isasabi ko sa inyo mga kababayan, ang laban ngayon ay nasa ICC na. Kaya bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! And justice for President Roma Duterte. Maraming salamat at salamat sa pagpunta po dito. Ayan, mga kasama Sabi ko sa inyo naglalabasan na yung mga boses dating kaalyado ni Tatay Digong. Ngayon nasa Canada na at abogada. May boses. Kaya pasensya na sa mga mga bago bagoong sili. Hanggang sa muli abangan nyo at abangan nyo kami kung umabot ka sa video, sa dulo ng ating video. Ito lang abangan nyo kami sa see you in HK. Bye-bye. Mamaya po meron tayong upload.